Continue for 800 meters. Good day mga kasinggel! Hanap nyo ba ay ganitong vibe ng campsite na super breathtaking ang view? Tara, samahan nyo kong alamin at explore ang ganda ng campsite na ito. From Clark, bumiyahe kami ng almost 2 hours papuntang San Jose, Tarlac. Kung galing kayo ng south, pwede kayong mag-exit sa New Clark City, and if galing naman kayo ng north, pwede kayong mag-exit ng Concepcion. Sementado naman yung daan kaya accessible siya for all type of vehicles. Malapit lang din siya sa mismong Monasterio de Tarlac. Basta mag-right ka lang sa kanto sa tapat mismo ng monasteryo at baybayin nyo na yung daan papunta sa campsite na to. Expect nyo lang na pag andito na kayo, wala nang signal kaya for sure hindi na kayo matutulungan ni Waze or ni Google Map. But don't you worry dahil along the way lang naman yung campsite at nasa may right side siya approximate mga 5 minutes after ng Monasterio de Tarlac. So ayan na nga. O diba, tabing kalsada lang talaga siya at meron namang siyang signage ng Kawayan Camp Forest. Pagpasok mo pa lang sa main gate nila ay talagang ma-feel mo na yung nature vibe sa sobrang dami ng mga puno. Tapos may overlooking din ng mga mountains kaya green na green yung paligid at talagang napakatahimik. Napakaganda din ng labi nila kasi super presko niya at ang daming mga halaman. May mga cute dogs din na sasalubong sa'yo. So yun, nag-confirm muna kami ng booking bago nag-proceed sa mismong campsite. And eto na nga, andito na kami sa mismong campsite. So, campsite B kami mga kasinggel and super nabilib kami sa campsite na to kasi may designated ka talaga na spot at hindi ka pwedeng mag-pitch ng tent kung saan-saan. Kaya makakasigurado ka na hindi crowded yung place kasi bilang lang talaga ang ina-accommodate nila. So ayun, baba mo namin itong mga gamit at samahan nyo kami mag-setup ng aming mga tent and tarps. Tapos na kaming mag-setup. Bali itong tables and chairs, provided na din pala nila yung mga to. So ayan, ang ganda ng accommodation ko. Social, naka-airbed. At hindi halatang favorite ko si Mickey at si Minnie Mouse. At dahil Girl Scout kami, nagdala din kami ng mga incense stick in case maraming lamok paggabi. And yung best part pala sa campsite na to is may swimming pool din siya. So, kailangan mo lang magbayad ng 200 pesos if ever gusto mong mag-swimming. May restaurant din pala sa loob. So, if ever tinatamad kayong magluto, hindi kayo magugutom dito. Ang ganda ng restaurant nila, napaka-cozy. Ayan, ang lalaki ng mga mesa. And then, mayroon pang cute dito na unggoy at saka dog na mag-BFF. May separate reels ako dyan sa dalawang mag-BFF na yan at pag pinanood nyo talagang matutuwa kayo. Pagdating naman sa prices ng mga food nila, medyo nagulat ako kasi super affordable nila. Yung mga coffee and drinks nila dito nagre-range lang ng 70 pesos to 110 pesos. Tapos yung mga food nila from 150 to 250 pesos lang mga kasinggel. Tapos may minibar din sila with the view of the pool. O, diba? Siya ang ganda. Sana all. Chill-chill lang din pag may time. Ayan, andito na yung food namin. Ang sasarap. Tara, kain tayo mga kasinggel. Delicious. So ayan, after kumain, mag-CR check muna tayo. So, sosyalan yung lababo nila dito. May pa-mirror pa, opak. Tapos may pa-hand wash soap pa. And then, hiwalay din yung cubicle ng lalaki at saka sa babae. At ang pinaka nakakatuwa dito is may bidet mga kasinggel. Hindi mo na kailangan ng patabo. So ayan, 10 stars talaga sa akin itong mga CR nila. Tapos, punta naman tayo sa shower room nila na nasa likod lang ng mga CR. Medyo masikip lang yung entrada papasok sa mga shower room nila. At
At nagdalawang isip din ako kung dito ba talaga yun kasi tingnan nyo puro mga puno at walang pinto. Pero pagbukas ko ng kurtina, ayan nakita ko, shit, ang ganda nga ng CR nila. Ay shower room nila. Ayan, maganda yung lighting, maganda yung shower, may patungan ng damit, may pa-shampoo at conditioner din sila. At ang pinakamaganda, may heater sila mga kasinggel. So kung takot kang maligo ng malamig, pwedeng-pwede ka dito. So yun, yung overall impact ng pa-CR at pa-shower nila sa akin ay 100 stars kasi super linis talaga. Tapos may locker din sila if ever magsuswimming kayo. Ayan, may 2 type of campsite palang ino-offer dito sa Kawayan Forest Camp. At ito yung raw camping site nila for only 250 pesos. So paglabas mo lang ito ng bamboo trail. So dito sa campsite na ito, as in walang electricity, walang ilaw, walang grilling station. Pero meron naman silang sariling mga faucet. Tapos yung isang campsite naman kung saan kami nagstay ay 450 pesos per person. So dito may sariling ilaw na, tapos may grilling station, may sariling faucet na din, kaya super accessible niya if ever maghuhugas ka ng pinaglutuan. Tapos may sariling sakit na din siya, and then dun sa 450 pesos included na din pala yung breakfast. O diba, sulit na sulit yung 450 pesos mo dito mga kasinggel. Tapos ito pala yung ganap paggabi sa campsite. Full force yung mga ilaw dito kaya super liwanag. At hindi ka matatakot na baka may bumalaga sa'yo sa likod. So ayun, nag-grill lang kami ng sausage, barbecue at liempo for dinner. At habang nag-iihaw ka, pwedeng-pwede kang kumanta ng sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan. Ginagawa mo! Ayan, nakasalang na rin pala yung kanin namin sa aming mini stove. And hello sa aming mga ka-tent bahay. A few moments later. Charan! Dinner is served! So, thank you Lord for this food and for the opportunity na makapag-camping po ulit. So, kain tayo mga kasinggel. Ayan, after dinner, ito yung dessert namin. Nag-iyaw-iyaw lang kami ng marshmallow habang nagpapaantok. So, first time kong makatikim ng inihaw na marshmallow and masarap pala siya. And, ayun na nga, time to sleep na mga kasinggel. So, thank you sa panonood and abangan nyo yung day 2 sa susunod ko na mga video. So, good night!